So pag talaga na ako nagra-ride, no, tumitigil ako sa gantong mga view. Sobrang ganda naman kasi guys, tapos gantong kaaga pa, alas 6. So sariwang hangin, bumababa ako. So titingnan natin yung mga view. Tapos yun nga, ito yung ADB natin, no. First time sumabak sa putikan. Ayan. Pala dyan sa gilid. Ganda oh, solo yung kalsada. Parang aeroplano. Lilipad na ang ADB. Hi guys, so sa mga nagtatanong kung worth it pa ba bumili ng ADB 160 ngayong 2025. So pakita ko lang sa inyo itong itong ADB 160 ko na binili ko 3 months ago na hindi ko pa ginagamit. Ayan. Pero bago ko ito bilhin guys, nagkaroon na ako ng ADV before, yung color black. Sinabak agad natin siya doon sa rough road tsaka doon sa ilog. Hindi naman siya ilog, parang sapa sa Maragondon. Ito, papakita ko sa inyo yung video. Yan. Makikita nyo dyan, sinabak ko agad yon. This is way back 2023 pa, no? Then after nyan, na-realize ko na hindi ko type yung matte black. So binenta ko. Ito sa ADB black, no? So hindi ako masyado nag-enjoy kasi konting alikabok. Dumidikit yung alikabok sa kanya. Kitang-kita mo kasi syempre yung alikabok, yung mga particles ng alikabok is gray or hindi siya black. So kita mo agad siya. Unlike sa white na kahit hindi mo masyado punasan, nakikita mo yung pag sobrang dumi, kita mo yung dumi, pero pag yung mga alikabok hindi mo siya napapansin. Para sa akin lang. After nya bumili tayo ng white. Tapos yung white na yun, hindi ko talaga sana ibebenta na eh. Makikita mo, dinala ko pa rin yan dyan sa Maragondon. Kaso inawitan ng tropa ko. Kasi nung kasagsagan ng Pogo dati, may boss siyang Chinese na gustong bumili ng ADB na formado na. Nagagamitin na lang, may plaka na, meron ng ORCR. So, doon lang naman daw gagamitin sa Island Cop. So, binenta ko. Parang nabenta ko pa yun ng 155. So good thing. After no, bumili ako ng red naman. So, parang nagustuhan ko yung red. Makikita mo dyan sa video ko, may color red akong ADB. Tapos, binihisa ko rin. Kasi ako pag nagbebenta ako ng mga motor, tinatanggal ko yung accessories. Otherwise, babayaran nila. So, yun nga no. So, red naman yung kinuha natin. Umulan pa, no? Ayan, umulan. So, ito na, balik tayo dito sa sa ADB 160 na puti na to, no. So, nasira na yung cover nito, kulay blue yung cover nito eh, kaso nasira. Kasi nag-uulan nung nakaraan, no, lumulutong siya kahit deep. Partida, may bubong pa tong garahe namin, guys. Kaso yung sikat ng araw kasi dito, yan. Sisikat siya dito, tapos nakakasira ng mga ganyan. So, makita mo, kupas na yung mga cover. So, yung ADB 160 ko, guys. So, hindi ko pa ito nagagamit guys. As in, nandito lang siya sa garahe 3 months na. Ina-start ko lang minsan ng mga 10 seconds. Zero odo pa rin. Mapapansin mo dito, yan. Tanggalin ko muna yung cover. So, ito na yung ADB 160. Kung mapapansin mo, nabago ko na dyan yung mga tulad ditong windshield. Short na siya. Meron ako dun sa bahay na 2 extra visor original. So, yung puti ko kasi nabenta dati nakaganito rin, no? Hindi pinatanggal ng Chinese buyer. So, naiwan sa akin yung original na visor. So, ngayon bumili uli ako. So, 2 na yung stock visor natin doon. Tapos itong seat na to galing din sa ADB dati, no? Sinuwap lang doon sa stock. So, kaya ngayon meron akong stock doon sa bodega. Isang stock seat nito. So ito yung pinostomize ng Boss Batusay. Ayan. Kasi itong box na to 13 years old na sa akin. So naikabit ko na to sa Z250 to 2013 model. So ang dami na nakabitan nitong box na to. Sobrang tibay guys. Shad from Italy yata to. 2 yan oh. Pero ito yung mas luma. May sticker ko pa ng kulit hopya dito. Kumupas na ako, napag-iwanan na yung kulay na may sticker. Tapos dito, yun lang naman na nabago dyan, no? Itong cellphone holder, dami na rin nakabitan. Tapos tingnan natin yung odo, no? Ayan. Odo nito is 0 kilometer pa rin yan.
Pero ano to, 3 months na dito guys. So, pakita ko sa inyo. April ko to binili. April ko siya binili. Pero sa ORCR niya yan, makikita mo. May lumabas yung ORCR. So, ayan, May siya lumabas yung ORCR. Pero binili to April, parang 2 weeks. Wala pang 2 weeks lumabas na yung ORCR niyan, tsaka yung plate number. Ayan. Simula nung lumabas to, hindi ko na siya ginamit. Display lang dito. So, sa mga yung maniwala, ayan, makikita ko sa inyo. Ito kanyang gulong. Tapos may thread, may ano pa dito yan, oh, thread. Hindi pa na uubos yan. Hindi pa nagagamit. Tapos hindi pa yan napuputikan guys, ayan. Dito mo malalaman kung naputikan na yung motor mo. Ayan. Sa area na yan. So bago pa yan guys. Compare natin doon sa Click 160 ko na pang everyday use. Ayan. Itong Click 160 kasi ginagamit ko pag maulan. Ito talaga nilalabas ko. Hindi ako naglalabas ng ibang motor. Tamad ako maglinis guys. Ayan. Compare mo doon sa ADB na hindi pa nagagamit. Ayan. Siyempre may mga alikabok, hindi ganun kakintab, pero yung pagkaputi niya, puting-puti pa rin yan. Hindi pa siya naninilaw. So yun. So plano ko kasing gamitin na to guys para gumalaw na yung odo niya. So sa akin worth it siya kasi meron siyang traction control, ABS front. Dito mo napatunayan sa ADB na hindi mo kailangan ng ABS sa likod kung ganito lang naman yung specs ng makina, no. Kasi ilang beses ko na na-try na sa mga previous ADB ko na minsan ino-off ko yung traction control. Nakapag-preno ako sa likod pero hindi naman siya nag-skid ng sobrang lala. Mabigat kasi. So itong mga to, tulad itong Kymco 400i ko, dual channel ABS to, harap likod, 400cc, may traction control. Dito sulit na sulit ang preno din. Tapos the rest ito 1000cc. Umunti na guys yung motor ko dito. Ang hirap din kasi katulad ng implementation nila na kailangan sa'yo nakapangalan. Kaya, sa akin na nakapangalan to guys, Ninja 1000, yung Kymco. Tapos itong brand new na ATV. Ang hindi na lang sa akin nakapangalan tong Click. Wala akong plano ipalipat to kasi baka maibenta ko rin to. So dati 6 yung motor dito. Nahirapan naman ako mag-maintain. Kawawa talaga, inaalikabok lang pag di mo nagagamit. So I keep talaga tong ADB 160 for now. So yun lang guys. So siyempre bibidyoan ko to na drive tayo. Let's go. Guys, so gawa ko lang na separate video to, no. So ngayon lang natin ginamit tong ADV 160 natin after 3 months sa garahe. So yun, no, naloba tong camera ko, no. Pero nagtumulong tayo dito sa nakamotor na na-stranded dito sa Putikan. So no way, no chance talaga dumaan ako dyan. Sobrang kapal ng putik. Tapos yung kulay orange pa na putik, alam mo yun, sobrang dikit sa sa gulong. Tatalsik lang yun sa gulong mo. Hindi ako ready sa mag-ride ng off-road ngayon. Hindi katulad dati, excited ako bago yung ADB ko dati. So ngayon balik na lang tayo doon, no. So ito, no, may sirang kalsada pa dito, no. Tinanggal ko muna yung gloves ko kasi nag-moist, ang lamig. Tumi yung sira yung kalsada. Paano ba tayo dito? Natuluyan yung kalsada, no. Pag
Pag talaga ganito nasa probinsya, no, hindi mo maiwasang tumigil sa ganitong scenery. Pag nagra-ride ka, oh, ganda, oh. Probinsya ang pakiramdam talaga. Say, slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now that time has passed, I see why we are lonely. So pag talaga na ako nagra-ride, no, tumitigil ako sa gantong mga view. Sobrang ganda naman kasi guys, tapos gantong kaaga pa, alas 6. So sariwang hangin, bumababa ako. So titingnan natin yung mga view. Tapos yun nga, ito yung ADB natin, no. First time sumabak sa putikan. Ayan. Nabinyagan. Current Odo, tingnan natin ang Odo, no. 68 kilometer. So naka 68 kilometer na siya after 3 months sa garahe. Nabinyagan ka na rin, boss. Sarap dito, pahinga muna tayo. Ayan, ADB natin. Sa mga nagbabalak bumili, huwag na kayo magdalawang isip hanggat may puti pa, kasi baka ibang wala namang problema kung magkakaroon ng bago yung sa'yo. So, pero masasabi ko lang, walang kapagod-pagod tong ADB. Ang height ko is 5'7". So ayan, perfect na perfect siya. Ayan, pang ano natin, oh, pang dito, pang thumbnail. So ayan guys, thank you for watching. Yung sa 360 na, no.